Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ako nga po pala si Jepoy. Tubong balin sa sayaw sa Buyog, Leyte. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay na karanasan ko na hindi ko inakalang mangyayari. Taong 1999, na mga panahong ito ay binata pa lamang ako. Hindi naman lingid sa ating mga kabinataan na kung minsan napapabarkada at gumagala tayo kung saan-saan. Lalo na kung may piyesta at sayawang nagaganap. Dahil sa mga barkada ako nung kabinataan ko pa lang, nakakarating ako kung saan-saan. Sa lugar na napupuntahan ko ay hindi malabong magkaroon na naman ako ng panibagong kaibigan. Pero hindi ko lubos sa kalain na ang gawain ko pa lang yon ang siyang kamuntikan ng magpahamak sa buhay ko. Isang araw, habang naglalakad kami ng aking ama paakyat ng bundok, may nakita kaming matandang lalaking naglalakad sa may unahan. May bitbit itong sako. Napapansin kong hirap na hirap siya sa ginagawang paglalakad nun. Sinabi ko kay tatay ang tungkol sa nakita ko. Sinabi ko pa sa kanyang kawawa naman ang matandang nasa unahan namin dahil kahit nauugod-ugod na, nagsusumikap pa rin umakyat ng bundok. Kawawa naman tayo. Ang tanda na pero umaakyat pa rin. Hindi man lang naawa yung anak. Ganyan yung mangyayari sa'yo, anak. Oras na hindi mo ayusin yung buhay mo. Kung patuloy ka lang sa pakikipagbarkada at sumasama-sama kung saan-saan, baka hindi malayong mas malala pa dyan yung sasapitin mo pagtanda. Si tatay talaga. Bakit ako na naman yung nakita mo? Nagsasabi lang naman ako ng nasa sa loobin eh. Ikumpara ba naman ako sa matandang yon? Ako naman yung nagsasabi lang din ng totoo, anak. Ang akin lang yung magsikap ka sa buhay. Huwag puro pagbubulak-bulang gawin mo para pagtanda mo eh. Hindi mo sapitin yung mga paghihirap na nakikita mo ngayon sa matandang naghihirap na yan. Kahit naubod na ng katandaan, sige pa rin yung pagtatrabaho para lang matustusan yung sarili. Dagdag pa ni tatay, may mga anak rin kasing walang utang na loob. Matapos palakihin ng maayos at pag-aralin, hindi na marunong lumingon sa mga magulang kung may nakakain pa ba o wala na. Patuloy kong pinagmamasdan ng matanda nun. Nahabag ang damdamin ko at nakaramdam ng awa. Kahit na matanda na ay kinakailangan pa nitong umakyat ng bundok para lamang maghanap buhay. Pero magkaganon pa man, may kakaiba akong napapansin sa kanya. Nung tuluyan na kasi namin yung malagpasan, hindi ko man lang nakitaan ng paghingal o pagkahapo. Hindi tulad ko na kahit ang bata-bata ko pa, sa paanan pa lamang ng bundok ay nakakaramdam na ako ng hingal nun. Kulang na lang, lumawit na ang dila ko. Samantalang yung matanda, wala man lamang akong panama sa lakas niya. Maliban sa napakabagal niya ng maglakad, may saklay-saklay pa siyang sako sa balikat. Pero hindi man lamang siya napagod o hiningal nun. Ilang saglit pa, napapansin kong parang dinumero ang ginagawang hakbang ng matanda. Sa isip-isip ko pa, kung hindi siya nagmamadaling maglakad, baka abutan siya ng dilim sa pupuntahan. Manong, kailangan niyo ho ba ng tulong? Mukhang mabigat po yung bitbit niyo. Tulungan ko na ho kayo. Ako na yung magbitbit para mas mapadali yung paglalakad niyo. Wika ng aking ama, na siyang ikinagulat ko at mabilis na tumingin ako sa kanya noon. Hindi ko napansing tumigil pala siya sa paglalakad at hinintay ang matanda noon. Abay, maraming salamat iho, pero hindi bali na.
Kayang-kaya ko naman tong bit-bit ko. Saka hindi naman ako nagmamadali, kaya ayos lang. Ayoko nang maabala pa kayo. Sigurado po ba kayo, Manong? Alam niyo hindi naman po kayo abala eh. Paakyat din naman kami. Muli ay sinabi ng matanda sa aking amang ayaw niya na itong abalahin pa. Mauna na daw kaming maglakad para makarating na kami kaagad sa pupuntahan. Habang pinagmamasdan ko ang matandang yon, may kung anong bagay ang pumapasok sa isipan ko. Manong, matanong ko lang po. Bakit po wala kayong kasama? Hindi po ba kayo nahihirapang mag-isang umakyat? Singit ko sa matanda. Marahan naman akong tinapik ng aking ama at sumenyas sa pamamagitan ng mga mata bilang pagpapahiwatig na manahimik ako. Agad akong tumingin sa matanda nang marinig kong mahina itong tumawa. Sabay sabing, "Ikaw talaga bata ka oh. Ako pa talaga yung tinanong mo kung hindi ba ako nahihirapang umakyat. Hindi mo lang alam. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Mas pakunat pa sa kalabaw yung balat ko. Baka nga ikaw itong nahihirapan dyan maglakad eh. Napapansin kong hinihingal ka pa at parang nag-aabol ng hininga." Pabirong wika ng matanda. At parang nang-aasar pa ito sa ginawang paghagikik nun. Saglit akong napatda at hindi makapag-isip ng isasagot sa matanda tungkol sa sinabi nito. Kagad namang nagsalita ang aking ama. Inakbayan ako sa balikat. "Pagpasensya niyo na po itong anak ko. May pagkamatabil yung dila eh. Hindi lang ho talaga nito napipigilan yung sariling bunganga at kung ano yung mga sinasabi." Agarang paghingi ng pahumanin ni tatay sa matanda nun. "Mauna na po kami." Sabay paalam niya. Nung medyo makalayo na kami ni tatay, nasermonan niya ako dahil hindi raw ako marunong maghinay-hinay sa mga sinasabi. Nakakahiya daw doon sa matanda. Dapat daw sa susunod, isipin ko muna kung tama bang sasabihin ko bago ibukang bibig at magsalita nun. Hindi na ako umimik pa. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Kapag kasi patuloy pa rin akong sumasagot kay tatay, hahaba lamang yung paninermo na yon. Magmula noon, hindi na mawala-wala sa isipan ko ang tungkol sa matanda. Sa tanang buhay ko, noon pa lang ako nakakita ng matandang hindi ko man lang nakitaan ng kapaguran at pagkahingal. Kung hindi nyo kasi na itatanong, tirik na tirik ang bundok na inaakyatan namin. Wala pang 10 minutong paglalakad mula sa paanan ng bundok na yon. Nakakahingal na. Isang beses noon, nakasalubong ko ang kaibigan kong si Arman. Malayo pa lang ay nakangisi na ito na para bang may magandang balita na namang ihahatid. "Par, sama ka sa amin mamaya ha?" Wika nito. "Langya talaga par. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung may gagawin ako mamaya o kung papayag ako sa paanyaya mo?" Sagot ko. "Sus, di na kailangan. Alam ko namang may gagawin ka o wala talagang sasama ka sa amin ni na Badoy at Romy." Napakamot na lamang ako sa ulo. Nagtanong kung saan ba ang lakad at bakit aligagang-aligaga siya. Mas lalong lumaki ang pagkakangising sinabi niya nga. May sayawan daw kaming pupuntahan. Binanggit niya pa ang baryong pupuntahan namin nun. Dahil sa alam ko naman ang baryong binanggit niya, kung kaya't wala nang pagdadalawang isip pang pumayag ako. Sakto din man kasing wala akong lakad kaya tayos lang. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, nagbihis na ako. Maya-maya lang kasi magsisipagpuntahan na sa bahay ang mga kaibigan ko at tiyak akong mayayari na naman ako kay nanay oras na makita sila. Kaya kailangan, bago pa man sila makarating sa bahay, sasalubungin ko na sila sa kalsada nang sa ganon ay hindi na sila makita panina. Nang matapos na nga ako makapagbihis, sumibat na ako. Hindi na ako nagpaalam pa sa mga magulang ko. Hindi nga ako nagkamali.
Saktong paglabas ko ng bakuran, natanaw ko ng mga barkada kong naglalakad papalapit sa bahay. Sinalubong ko sila at sinabihang umalis na kami. Dalian namin at baka masilip pa kami ni nanay mula sa bintana. Fast forward, Sir Seth. Nasa baryo na kami. Nasa may sayawan na kami. Nang may dalawang lalaking ipinakilala sa aming magbabarkada si Arman. Mga kakilala niya raw ang mga ito. Nung minsan siyang nagawi sa lugar kung saan naninira ng dalawa. Ba't mabuti na lang at dito kayo nagkita-kita? Tagal na rin nating hindi nagkikita eh. Kamusta ka na? Nakangiting bati ng nagangalang Lucio noon. Sumagot naman si Arman at sinabing ayos lamang siya. Medyo naging abala kasi siya nitong mga nakarang araw. Kaya hindi niya natupad ang pangakong dumalaw sa bahay ni Lucio. Pasensya ka na pare kung di ako nakapunta sa inyo. Medyo naging abala lang talaga ako eh. Pero plano ko talagang pumunta sa inyo sa susunod na araw. Ayain ko kayo ni paring Julio na pumunta sa bahay. Kaarawan ko at medyo may konting handa ang gaganapin. Anya pa ng kaibigan ko. O ganun ba? O sige, walang problema. Pupunta kami sa bahay mo. Alam naman namin yun eh, kung saan eh. Manaka-naka akong pinagmamasdan ng dalawang lalaking kakilala ni Arman. Habang nagkakasiya ng lahat, napapansin ko ang kakaibang katahimikan ng kakilala ni Arman na si Julio. Siya ang tanggero sa inuman namin noon. Habang wala kaming humpay sa pagkikwentuhan, panaka-naka akong nakikita nga masama kung makatitig si Julio sa akin. Hindi ko naman siya inaano o pinagsasalitaan ng hindi maganda pero para bang masama ang loob nito sa akin noon. Dahil sa medyo mataas ang respeto ko kay Arman at ayoko ng galo, pilit ko na lamang na hindi inintindi ang ginawang pagtitig na masama sa akin ni Julio. Itinuon ko na lamang sa ibang bagay ang mga mata ko noon. Maya-maya, may dalawang dalagang dumating. Ipinakilala naman ito sa amin ni Arman. Unang tingin ko pa lang sa dalagang nagngangalang Rosemary. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya tumanga nun. Kahit na morena, may angking kagandahang taglay ito na hindi ko nakikita sa ibang kadalagahan. Sa sobrang pagtitig ko nga sa kanya, hindi ko na namalayang kanina pa pala ako pinagmamasdan ng barkada ko. Aba paring Jepoy, baka naman matunaw yung si Rosemary Kanina ka pa nakatitig dyan Pahapiyaw akong natawat na pahawak na lamang sa batok dahil sa hiyang nararamdaman ko. Sa ginawa ko kasing pagtitig sa dalaga ay baka kung ano pa ang isipin ito. Sa pagdaan nga ng ilang sandali ay nasa dalaga na yung atensyon ko at wala na sa mga kainuman ko noon. Masaya siyang kausap at napakakwela. Hindi nauubusan ng mga sasabihin. Kaya naman walang pagsidla ng sayang nararamdaman ko. Pero maya-maya pa, bago pa man ipasa sa akin ni Julio ang basong may lamang alak, kitang-kita ng dalawang mata ko. Binupulungan niya yung baso na yon. Hinipan. Pagkatapos ay 3 beses niyang inikot ang baso bago iniabot. Sa'yo na paring Jepoy, tagay mo na. Huwag ka mag-alala, wala akong nilagay dyan. Wika niya na nakangisi pa nun. Nagalangan pa akong tanggapin ang basong may lamang alak pero nang tingnan ko ang mukha ni Julio, seryoso ito. Kung kaya naman ay kinuha ko na yon at kaagad na tinungga. Nang masaid ko na yon ay saka ko ibinalik kay Julio ang baso. Gumuhit ang kakaibang ngiti ng tapunan ko siya ng tingin at para bang may ibig sabihin ang pagnising ginawa nito. Pagkabot ko ay nakita kong hindi naman ginawa ni Julio sa iba naming mga kainuman ang ginawa niyang pag-ihip sa basong may lamang alak na inabot sa akin noon.
Walang hiya tong taong to ha. Napakabastos ng ginawa niya. Ano bang gusto niya mangyari? Pasalamat ka lang talaga may kasama tayong mga dalaga dito ha. Kung wala, kanina ka pa sa akin. Sa isip-isip ko nun, naikuyom ko ang kamao ko dahil sa panggigigil kay Julio. Napawi lamang ang inis ko nung marinig ko magsalita ang dalaga. Matapos ang inuman, nakaramdam ako ng hindi maganda sa katawan. Sa pag-aakala kong nalasing lamang ako kaya't hinayaan ko na lamang yon. Habang naglalakad kami pauwing magbarkada, dahan-dahan kong nararamdamang parang may kakaibang humahagod sa sikmura kong napakaasim at napakapait. Panay rin ang pagdigay ko na tila ba naglalaman ng maraming hangin ang tiyan ko noon. Tol, ayos ka lang ba? Tanong ni Arman. Sabay tapik sa balikat ko noon. Oo tol, ayos lang ako. Pagsisinungaling ko. Muli ay tinanong na naman ako ni Arman kung sigurado ba raw akong ayos lang. Nakita niya raw kasing parang kanina pa ako balisa at hindi mapakali noong nasa inuman. Magsabi ka lang kung hindi maganda yung pakiramdam mo Baka mamaya bigla ka nalang bumagsak dyan. Mahihirapan talaga akong alalayan ka. Kita mo naman halos magkandara pa na yung iba nating barkada dahil sa kalasingan. Kamagalala tol, ayos lang ako. Ayos lang talaga ako. Maayos naman kaming nakauwi sa kanya-kanyang bahay. Pagkapasok ko dumiretso na ako sa silid tulugan at pabagsak na nahiga. Ipinikit ko ang mga mata para makatulog na kaagad. Lumipas na lamang ang mga oras. Hindi ako makatulog. Ibang-iba na rin talaga ang pakiramdam ko na parang mas lumala pa nun. Nahihilo na ako. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Hanggang sa umabot na ako sa pamimilipit nun. Para bang may mga karayom na tumutusok sa loob ng sikmura ko at animoy pinilipit ang mga bituka ko sa loob. Mukhang hindi na talaga tama to hindi na to simpleng pananakit lang. Sambit ko. Habang walang tigil sa pamimilipit ang tiyan, ay wala ring tigil ang kakaibang pag-angil na naririnig ko sa labas ng bahay. Sa pandinig ko parang nasa tabi lamang ng bintana yon. Maliban sa pag-angil na yon, may mga kasamang pagkutkot pa ng matatalas na mga kuko ang naririnig ko sa may pader. Noong una, inakala kong gawa lamang ng isang pusa ang naririnig ko. May alaga kasi kaming pusa. Mahilig yung magkutkot sa paanan ng mesang yari sa kahoy. Ilang minuto ang lumipas. Hindi pa rin nawawala ang mahihinang pagkutkot sa labas ng bahay. Naririndi na ako ng mga sandaling yon. Samot-sari na ang nararamdaman ko at hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa may nalanghap ako kakaibang amoy. Hindi ko mawari kung anong klaseng amoy nga ba ang nalalanghap ko na mga panahon na yon. Pero nakakasulasok yon. Hindi maganda sa ilong. Umabot pa hanggang sa kalamnan ko ang amoy na yon. Alam niyo yung amoy mabaho, tapos may lasa yung amoy na yon. Ganon na ganon. Nagpabaling-baling na ako mula sa pagkakahiga dahil sa sakit na nararamdaman pero wala pa rin. Binaliwala ko na nga lang ang kakaibang ingay sa labas ng bahay at mas binigyang pansin ang pananakit ng sikmura ko. Dahil sa pakiramdam ko ay para bang unti-unti yung binubutas ng kung ano. Hanggang sa maya-maya pa, hindi ko na nakayanan pang sarili nang may maramdaman akong kakaibang bagay na humagod paakyat ng lalamunan ko. Dali-dali akong tumakbo patungo sa banyo para doon sumuka ng sumuka.
Nung maramdaman kong medyo lumuwag na ang pakiramdam ko, lumabas na ako ng banyo. Pagkatapos ay nahiga muna ako sa mahabang upuan sa sala. Sinubukan kong ipikit ang mga mata para makatulog na. Ilang segundo na akong nakapikit nang biglang may lumagabog sa dingding ng bahay. Dahilan para magising ang mga magulang ko at agarang lumabas ng silid nila. Naidilat ko na rin ang mga mata ko at napabalikwas ng bangon. Ang akala pa ni tatay ay ako ang may kagagawan ng malakas na paglagabog na yon. "Ano yun, Jepoy?" tanong ni tatay. Hindi pa man ako makasagot ay nagsalita na kagad siya at galit na galit. "Langya kang bata ka. Anong oras ka nang umuwi tapos nambubulabog ka pa? Ayusin mo yung buhay mong bata ka kung ayaw mong masapak ko yung pagmumukha mo, ha?" Ipinaliwanag ko kay tatay na hindi ako ang may gawa nun, na kanina pa ako nakauwi at kaya niya ako naabutan sa sala dahil kakagaling ko lamang sa banyo. Nung una, hindi pinaniwalaan ni tatay ang sinasabi ko. Akala niya'y nagsisinungaling lamang ako. Bubulyawan niya pa sana ako pero agad siyang natigilan nang makarinig na naman kami ng malakas na paglagabog nun. "O, diba? Ang sabi ko sa inyo, hindi ako yun eh." Pagkatapos ko magsalita ay muli akong napaupo. Namilipit na naman ako sa sakit ng tiyan nun. Maya-maya ay lumabas na rin si nanay at napatanong kung anong ingay. "Ewan ko, hindi ko alam. Sandali lang, titingnan ko lang sa labas," sambit ni tatay. Bitbit ang malaking tipak ng kahoy. Lumabas na ito sa bahay. Pero wala pa mang ilang segundo na nasa labas ng bahay si tatay. Dali-dali itong tumakbo papasok sa loob habang sumisigaw. Nagulat kami ni nanay nun. Para siyang nakakita ng kung anong multo o halimaw sa labas. "Walang hiya! Aswang! May aswang sa labas ng bahay, Miling!" Takot na takot si tatay nang makalapit na siya sa aming dalawa ni nanay. "Ano? Anong aswang yung pinagsasasabi mo? Napabaliw ka na? Kailan pa nagkaroon ng aswang dito sa baryo?" "Ano ka ba, Miling? Totoo yung sinabi ko. May aswang talaga sa labas. Gusto mo ikaw lumabas o tingnan mo?" Kita ko sa reaksyon ng aking ama ang takot na nararamdaman nun. Nagkulay lila pa yung labi niya dahil sa nerbiyos. Samantalang si nanay naman, walang patid sa kakatalak sa aking ama. Ilang saglit pa ay lumabas na ang kapatid kong buntis dahil sa kaingayan ng mga magulang ko. "Tay, ano ba yung problema niyo at napakaingay ninyo? Anong oras pa lang, oh?" sambit ni ate. "Melba, bumalik ka sa higaan mo. Huwag ka munang lumabas ng silid, ha?" Sasagot na sana ang kapatid ko pero agaran itong natigilan nang makarinig na kami ng huni ng wakwak sa labas ng bahay. Doon ay tila na pagtanto ng kapatid ko at ng aking ina na posibleng tama ang sinasabi ni tatay. Tiningnan ako ng aking ama bago nagwikang samahan ko daw siyang lumabas para itaboy ang nilalang. "Bakit po ako? Kita mo nang kanina pa sumasakit yung tiyan ko. Palalabasin mo ako, tay." "Abat anak ng koneho, sino pa ba sa tingin mo ang kasama kong lalabas ng bahay, anak eh? Tayong dalawa lang naman yung lalaking dito. Mag-isip ka. Nakauwi ka nga ng gabi. Eh di matapang ka dapat." Kahit na hindi na maganda ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon, wala na akong nagawa. Saglit na pumunta sa kusina si tatay. May dala-dala siyang itak pagkabalik. Bitbit ang itak na binigay niya sa akin ay lumabas na nga kami ng bahay noon. Paglabas namin, wala na yung nilalang na sinasabi ng aking ama. Wala na rin kaming naririnig na huni at maging ang pagkutkot na naririnig ko kanina, bigla na lang nawala.
Inikot pa namin ang buong paligid ng bahay para hanapin ang aswang o kung anumang klaseng nilalang na sinasabi ng aking ama. Pero ni anino ng nilalang, maski bakas man lamang ay wala talaga kaming nakita noon. Walang hiya talaga. Nahuli tayo ah. Wag lang talagang makabalik dito sa teritoryo nating aswang na yan. Nako, di ako magdadalawang isip na itarak tong bitbit kong itak sa bungo niya. Sabi ni tatay. Sus, kumaripas ka nga ng tabo kanina papasok sa loob ng bahay mag-isa eh. Tapos ngayon tapang-tapangan mo. Naku tay ah. Anin anak? Wala po tay. Halika, pumasok na tayo sa loob tay. Bago pumasok sa loob ng bahay, saglit pa akong napalingon sa labas ng bakuran namin sa may bandang kalsada. Bagyang kumunot ang noo ko nang may makita akong lalaking naglalakad sa hindi kalayuan. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Julio yung lalaking natanaw ko. Tandang-tanda ko rin ang kasuotan niya, kaya natitiyak kong siya talaga yon. Bahagya siyang nasinaga ng ilaw sa poste, kaya't hindi ako pwedeng magkamali nun. Napatanong pa ako kung anong ginagawa niya sa baryo. Uy bata ka, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na rito at pumasok ka na. Sumunod na ako kay tatay. Hindi na ako sumagot pa sa sermon ni tatay dahil sa mabilis na akong tumakbo papunta sa banyo gawa ng nakaramdam naman ako ng pagsusuka noon. Hindi na ako nakaabot sa banyo. Sa pintuan pa lang, walang tigil na ang pagsusuka ko. Pakiramdam ko ay parang unti-unti nang nilalamon ng kung anumang bagay o insektong hindi ko mahulaan ang buong kalamnan ko noon. Naramdaman ko ang paghapuhap sa likuran ng aking ina. Nag-aalalang tinanong niya ako kung anong nangyari. Ayun na nga bang sinasabi ko? Baka napano ka na doon sa pinuntahan mong inuman ha? Ayan, baka nilason ka na dahil dyan sa katakawan mo sa alak. Sabat ng aking ama. Manahimik ka na dyan, Andoy. Saway ni nanay. Pinagpapawisan na ako ng malamig. Napakapakla na ng bibig ko ng mga panahon na yon. Wala na akong ibang maisuka, kundi puro laway na lamang na hindi maputol-putol. Na siyang naging sanhi kaya't hirap na akong makahinga nun. Pakiramdam ko kasi, sa tuwing humihinga ako ay para bang hinahatak pataas ang bituka ko. Nay, hindi ko na po kaya. Sobrang sakit na po. Natatarantaman. Ang sabi ng aking ina ay maghahanap umano sila ng manggagamot. Inutusan niya si tatay na puntahan ang kakilala nitong marunong manggamot noon. Nung una, nagalangan pa si tatay. Pero noong makita niya akong halos lumupaypay na at hinang-hina na ay dali-dali na itong lumabas ng bahay. Nagdala na lamang ito ng itak noon. Itong manggagamot na ito sa baryo, palagi po naming tinatakbuhan ito tuwing magkakasakit kami magkakapatid. Maya-maya, muli na naman akong nasuka. At sa mga sandaling yon ay mga madudulas at medyo mahabang kulay berding malapot-lapot na laway na may kasamang kakaibang bagay na para bang mahabang buhok ang lumalabas sa lalamunan ko. Pinipilit ko pang dukutin yon sa lalamunan ko dahil nararamdaman kong sumasabit yon. Nasasamid ako at kahit anong gawin ko ay hirap na hirap akong putulin ito. Nung tuluyan ko na yung may labas at matitigan na nga kung anong klaseng buhok ang lumabas sa bunganga ko, grabe ang hilakbot ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Lumot yon. Gulat na gulat ang nanay ko at ang ate ko nang makita nila yung naisuka ko.
Mabilis na napatakip sila ng ilong at bahagyang napatras. Napakabaho kasi nun. Maria Santissima, nasaan na ba yung ama mo? Hindi na maganda yung nangyayari sa'yo, anak. Sabi ni nanay. Halos bumulagta na ako sa sahig dahil hindi ko na nakakayanan ng sakit nun. Dagdag pa dyan, unti-unti na ring lumalala ang pagkahilo ko. Panay na rin ang pag-ubo ko sa kadahilan ng pakiramdam ko. May kung anong bagay pa rin ang nais lumabas sa sikmura ko nun. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang aking ama. Kasama nito ang manggagamot. May isa pa siyang matandang kasama. Sandali naman akong napatingin sa manggagamot at sa isa pang matandang kasama nito. Parang pamilyar sa akin ang mukha ng matandang yon. Habang pinapakinggan ko ang usapan nila, narinig kong kamag-anak pala ni Mang Dado ang matanda at Doming ang pangalan nito. Nagbakasyon si Mang Doming sa bahay ni Mang Dado at pareho sila manggagamot. Doon ko din napag-alaman na siya yung matandang minsang nakita namin sa bukid, yung nagbubuhat ng sako. Narinig ko pang sinabihan ni Mang Dado si Mang Doming na siya na ang gumamot sa akin noon. Maghapon daw kasi ng gamot si Mang Dado. Tumango naman ang matanda at lumapit na nga sa akin yon. Nakahiga na ako sa upuan ng mga oras na ito. Nangihina. Lupaypay. Walang lakas. Inumpisa na akong suriin ni Mang Doming. May mga binanggit siyang orasyon at panakanakang iniihip sa katawan ko. Maya-maya pa ay nakita ko ang pag-iiling-iling niya at napapalatak. Kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Nalintikan na. May lason yung pinainom sa'yo, bata. Mukhang gigil na gigil sa'yo yung taong yon. Bukod pa dyan, abay, minarkahan ka din ng aswang. Iisa lang ang may gawa. Panimulang wika ni Mang Doming. Nanlaki ang mga mata ko. Nagtaka. Anong lason ang pinagsasasabi ng matandang to? Pinag-isip ako ng matanda. Isipin ko raw kung saan ko nakuha ang lasong ininom ko. Dahil malakas ang kutob niyang sa pamamagitan ng pag-usal at inihip sa baso, ay doon idinaan ang lasong nasa katawan ko ngayon. Doon na sumagi sa isipan ko si Julio. Wala naman akong ibang ininom sa baryong pinuntahan, kundi ang alak lamang na ang tanging tanggero, si Julio. Pero teka, diba? Kung nalason ako dahil sa alak, ang ibig labang sabihin, pati mga kaibigan ko, nalason din. Sinabi ko sa matanda kung sino yung pinaghihinalaan ko nun. Para bang hindi naman siya nagulat matapos ko itong sabihin. Ayan, paunang lunas lamang itong gagawin ko sa iyo, iho. Hindi ko kayang gamutin ang lason na ipinukul sa iyo ng walang hiyang yon. Pupuntahan ko lang yon. Bigyan ko ng leksyon ang sa ganon. Wala nang mabiktima pang iba. Matapos niya akong painumin ang dala niyang langis, nakaramdam ako ng kaginhawaan. Lumuwag na rin ang paghinga ko. Sinabi ng manggagamot na wag muna akong magpasalamat sa kanya dahil hindi pa umano tapos ang kanyang ginagawang gamutan. Hintayin ko umano ang kanyang pagbabalik. Pupuntahan lamang umano niya ang may gawa sa akin nun. Ang sabi pa ni Mang Doming, bago pa man sila makapasok sa loob ng bahay, ramdam niyang may aswang sa paligid. Hindi nga siya nagkamali dahil nung tanungin niya ang ama ko, naikwento nga nito sa kanya ang tungkol sa nilalang na nanggaling sa bahay, yung nakita niya. Tatlo silang pumunta sa bahay ng manlalason. Si tatay at ang dalawang manggagamot. Sinabi pa ni Mang Doming na alam niya na raw kung saan ang tirahan ng aswang na yon. Kaya't wag na umano ako mag-alala. Tahimik kaming naghintay sa pagbabalik ng tatlo.
Magtatatlong oras na nang makabalik ang mga ito. Pagpasok nila ay nakita ko si Mang Doming. Duguan ang kamay niya. May bahid rin ng dugo ang damit niya na para bang nakipag-away siya noon. Nang tingnan ko ang kamay niya ay may bitbit na siyang boteng may lamang langis. Dali-dali niyang pinainom sa akin ang langis. Nung una, ayoko pa sana dahil nung malanghap ko pa lamang ang amoy. Napakalangsa, napakabaho. Pero pinagalitan ako ng albularyo. Sinabing inumin ko muna umano. Dahil yun talaga ang makapagpapagaling sa akin. At makapagpapaalis ng lasong kumalat na nga sa buong katawan ko. Dagdag pa ni Mang Doming, pinaghirapan niya umanong makuha sa nilalang ang langis na pangontra na yon. Kaya't huwag ko umanong sayangin. Dahil kung hindi, ipapatikim niya umano sa akin kung paano niya binugbog ang dalawang nilalang bago iniwang nakahandusay nun. Pikit matang tinungga ko ang langis. Napakapangit ng lasa. Para bang plema. Nung mainom ko nga ay sunod-sunod na pagdigay ang nagawa ko. Na para bang may kung anong napakapaklang hangin ang sumasabay sa bawat pagdigay ko nun. At nararamdaman kong unti-unti nang nawawala ang pagsakit ng tiyan ko. Nung maayos na ang pakiramdam ko at nagpapahinga, narinig kong pinagkikwentuhan nilang tungkol sa aswang na manlalason. Doon ko nalaman na yung dalawang kakilala ni Arman, mga aswang yon, mga nanlalason, at ugali na ng mga yung dumayo sa iba't ibang baryo para mambiktima man ng mga taong mapagkakainteresa nila. Malas ko daw, nakuha ko ang atensyon ng isa sa mga aswang at ako ang binalak biktimahin. Isa rin sa nakapagpaagaw ng atensyon ng nilalang na yon. Mababa umano ang dungan ko at higit sa lahat ay may kasama akong buntis sa loob ng bahay. Anya pa ni Mang Dado, marahil ay may dala kong gamit na pamamayari ng buntis kaya bangong-bango sa akin ang nilalang. Doon ko naalala ang panyong nilagay ko sa bulsa bago ako umalis ng bahay. Nagmamadali kasi ako nun, di ba? Para hindi ako mapansin ng aking ina. Bago umalis ang dalawang manggagamot, sobrang pagpapasalamat na ginawa ko. Sinabihan naman ako ni Mang Doming na sana'y maging leksyon na raw sa akin ang nangyari. Hindi lahat ng kakilala, lalo na yung mga bago, may magandang intensyon. Kaya sana ay wag umano ako agad-agad na magtitiwala nun. Magmula nga nang mangyari yon, sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, hindi na ako umiinom. At kapag nasa ibang bahay ako, bawat pag-inom ko ng tubig, soft drinks o juice, sinisigurado kong galing yon sa basong hinugasan ko at ako mismo ang humawak.